sila, 4. Ay, sir, pwede ba wag niyo na pakawalan ni Senador Risa kasi ang dami palang ginawang kalukuhan ng buang na ito doon sa Surigao. Mantakin mo, hindi pinaaral mga bata. Pinersa ang mga bata, mga minor, 11, 12 years old, magpakasal, makipag-sex. Pag hindi sumunod, diretso na sa impyerno. Bakit ho nagkaganito dito, sir? Ano ba naging problema? Parang hindi ko malaman. Hindi naman ito bilyonaryo, mukha pa nga ito ni Kim Jong-un, mukhang, Diyos ko po, ay nakaloko ng mga tao, sir. Ay, ito, Congressman Erwin, no? Ang nangyari dyan, nagsimula kasi yan sila ng isang magandang people's organization. Okay. Nagkakaroon yung CBSI, SBSI, Socorro Bayanihan Services Incorporated, nagkakuha sila ng agreement with the DNR na i-utilize yung isang government reservation para i-cultivate at mag-farming sila doon. Maganda ang initial na adikain nung grupo na yan. Pero nung nagbago na ang liderato, namatay na yung original leader, yung inappoint na bagong leader, yung bata na accordingly merong divine powers, merong reincarnate daw ni Senyor Santo Niño. Yun na, nagka-litsi-litsi na yung grupo na na-convert na into kulto. From people's organization, naging kulto. Dahil nga nung 2019, yung tinamahan sila ng magnitude 5.8 na lindol, ay binigyan sila ng instruction ng kanilang leader na pumunta na doon sa kapihan at it's going to be the end of the world at the only way na masave sila ay pumunta sila doon sa kapihan kasi yun lang daw hindi magugunaw na parte ng mundo, all the rest magugunaw na. So pumunta sila doon at doon na nagsisimula yung kulto nila. Sir, may nakita pa akong litrato na napakadami palang sundalo nito. Akala ko mga SAP, akala ko mga special forces ito eh. Ano ho nangyari doon? Napakadami mga private army, may mga baril pa, Senador. Yun nga, yung kanilang formation ng private army ay napakatindi, no? Yung ginawa nilang first training sa mga bata at meron sila mga trainer na dating mga membro ng kapulisan, membro ng Special Action Force, kung saan yun ang nagtitrain sa kanila. Ako po, Diyos ko po naman. Totoo ba yung mga baril doon, Senador? O sabi niya, kahoy daw yan. Merong kahoy. Nakita ko doon, mukhang kahoy yung isa, pero yung ibang mahaba na parang mga sniper rifle na hindi ko masiguro kung ano talagang katotohanan doon. Pero meron namang mga testimonya, yung mga minor de edad na tinrain nila na during daw their, may nakita sila mga armas at in fact, during one of their firearms training, ay mayroon doon nag-accidental na pumutok na baril. Mabuti na lang walang tinamaan. Ito ba, Senador, ngayon po lumalabas na itong kalukuhan ng Senyor Aguila na ito. Ano na mangyayari dito? I'm sure hindi naman kayo pwede niyong kasuhan ito, kundi i-recommenda niyo na kasuhan at siguro buwagin na. So, where do we go from here, sir? Ngayon, napatunayan natin, nandyan sila nakakulong dahil ayaw nila sagutin yung mga tanong ninyo dahil siguro talagang guilty sila. So, ano na hong susunod dito ngayon, Senator De La Rosa, sir? Unang-una, lahat ng ahensya ng gobyerno ay dapat magtulong-tulong para ma-avert kung whatever pwede mangyaring masama dito sa grupo na ito. DSWD, yung DNR, lalong-lalo na yung DNR kasi sila ang merong regulatory powers dyan sa pag-occupy ng grupo na yan dyan sa lupa na yan. So, advice natin sila na i-kuha nila, revisit everything at tingnan natin kung may na-violate sa agreement, then as regulating agency, they have the power to do whatever is needed para hindi lumaki ang problema. So pauuwiin pa natin yan sa Socorro, Senador, o dito muna sa Maynila yan? Ayaw na, boss. Ayaw na yung tawag, Senador. I-cordon sa... Itali na lang diha, sir. Itali. Higta.
Oh. Higti na urag kuan. Urag baktin ba? Yun nga, ating kuan ngayon. Sige lang, magkakaroon ba kami ng isang hearing doon mismo sa Socorro? Pupunta kayo na Puntahan Socorro. namin. Punta kayo doon, sir. Oh. Kailan? Ano? Sir, pupunta Yes. pupunta kayo doon? Yes, ocular inspection kami doon. Tingnan natin yung totoong nangyayari. Yung Shabu Lab din daw, meron. Nako. Sa Socorro. Kadami Mismo. palang problema dyan. Totoo ba yun? Yeah, yun so far hindi pa na-confirm ng ating kapulisan, no? Yung wala pa silang indicator about Shabu Labs na nakita doon. Oh. Pero patuloy pa rin yung kanilang paghahanap, pag-imbestiga. Ay, meron siya private army. May balita din ako, Sen. Meron na rin daw pulis yan eh. May general na rin daw dyan na chief of police niya. Baka hindi kayo papasokin, sir. Na kanyang kapulisan. Meron na sila, kumpleto yung gobyerno nila. May Ministry of Agriculture, Ministry of National Defense, Ministry of Interior, kumpleto yung gobyerno nila. Oh. O, baka hindi kayo papasokin, sir. At sabihin ang presidente lang nila, si Senyor Aguila. Oh, private property yan eh. Opo. Natin makita ngayon kung paano i-assert ng gobyerno yung kanyang power, no? Kailangan makapasok tayo doon. Hindi tayo pwede pumasok. Alam mo ba ito, may panghuli katanungan kay Sige po. Senator. Sige ba? Sana, ano ho kaya nangyari dyan? Kasi ito mga pulis, mga dating pulis pa naman, graduate naman ng college ito mga ito. Ayun na nga eh. Paano niya nagoyo itong mga dating mga pulis na ito? Yung isa, Master Sergeant, bumitaw sa pagka-SPO4 para sumama lang sa kanya. May mga pinag-aralan naman ng mga pulis natin na ito, sir. Bakit kaya sumama, sir? Anong basa niyo rito? Nakita ko siguro naniwala sila na katapusan na ng mundo. At Paano yun? lang sila masisave at yun na, tinuluyan na nila kahit na medyo hirap sila doon sa kape. Hindi kaya dahil Talagang buhay. hindi kaya dahil dito, Senador, may power daw ito eh. Oh. May kapangyarihan na magpahinto daw ng Ang ulan. problema, sir, baka ma-hocus-pocus ka, Oo. sir, ma-hypnotize ka, bigla sabihin Oh, mo, yun na, not guilty, pakawalan nyo na yan, baka ma-hypnotize. Kaya nga pakantahin ang mga ibon. Baka mamaya niya, Senador, Baka ba kakanta ka dyan. sasabihin niya, wag mo kong takutin, Sen, na bato ha, gusto sumayaw ka dyan mamaya. Baka bigla ako makapag-roll no na yung ilip na yung contempt order nila. Yun na nga kinakabahan ako, Sen, pinag-usapan namin ni Bay Aljo dito, baka mamaya i-hocus-pocus kayo ni Mama Risa, biglang bukas sa Lunes sabihin nyo na, pakawalan nyo na kasi walang kasalanan. Ibig sabihin, talagang powerful ito, sir. Susubida. Nakita natin, alam mo Congressman Erwin, yung kwan yun, yung lumalabas na itong bata na ito na leader, ginagamit lang itong facade, ginagamit na itong figurehead ng organisasyon dahil nga yung kanyang divine powers ko, no, ginagamit ito para makakuha ng adherence at followership doon sa mga subjects nila. Ginagamit lang yan. Ang nasa likuran nito, yung mga edukado na mga tao, yung kasama din na kulong, yun ang ginagamit, parang puppet lang ito. Itong si Kim Jong-un, parang puppet King na ito. Koy. Si Mukha naman King Koy Alias yan eh. Kim Jong-un. Si Senyor Aguila, ginawa lang ito yung puppet nung mga nasa likuran niya. Kamukha naman talagang puppet. Kamukha din, sir, puppet, para siyang sa mga piyesta, carnival. Para stop toy Yung yung mukha eh. mukhang stop toy. Maganda pa nga stop toy. Ito, pag nag-stop toy, hindi mo bibilhin kay sayang yung kwarta. Boss, marami ho silang nakita na mga problema, mga butas at issues dito po sa kulto na ito. I will say kulto na ho ito yung mga nangyayari. Meron na po ba kayong nire-ready na mga kaso? Kasi basing dito sa mga statement, testimonya ng mga testigo kahapon dyan sa Senado, mukhang talagang pinwersa sila mag-asawa, makipag-sex, wag mag-aral. I guess marami na ho siyang nalabag na batas, Attorney Barbaso. Yes, sir. For the information sa lahat, sir, even before bumutok ito during sa privilege speech ni Senator Hontiveros, Opo. meron na tayong nagawang investigation. The NBI has already conducted the investigation. And in fact, we have already
filed cases Opo. against them long before the issue na lumabas sa national media. Oho. Sir, naimbestigahan na natin nung May pa, then by June of this year, nakafile tayo ng cases before the Office of the Provincial Prosecutor of Surigao del Norte. Pero ano mga cases, sir, if you won't mind, na isinampa nyo rito? Kasi kung may pa po ito, bakit patuloy pa po itong gumagala-gala at tutuloy pa po nag-ooperate yung kanyang kulto, yung kanyang grupo? Ito nga po, nasa Manila pa siya, attorney. Yes, sir. Unang-una, yung mga cases na na-file natin based on the testimonies ng ating mga witnesses. Opo. Yeah. Meron tayong final na qualified trafficking, kidnapping and serious illegal detention, violation of the anti-child marriage law, and also the violation of anti-child abuse law. Following due process, nung mag-file tayo ng kaso sa provincial prosecutor, dadaan yan ng preliminary investigation. So, pinasubmit sila doon ng counter affidavits nila or countervailing evidence doon sa Office of Provincial Prosecutor. Opo. Unfortunately, sometime later, nag-file ng motion yung sila, Slaughter Council, for the prosecutor to inhibit the resolving the case at the level. Okay. So, nangyari, kaya nagtagal kasi nag-inhibit yung mga fiscal doon, sir. Okay. Opo, attorney, this is... kaya- Opo. Okay, Yes, sir. ang importante na may kaso na pong na-file, no? Sana naman ay mabilis po ang proseso niyan. Attorney, may tanong ko lang. Ito bang, ano ba tawag dito? Kampo ba ito? O ano ba ito? Lugar ng mga kulto Community. na ito? Community. Isolated ba ito? Island na malayo talaga sa mainland ng Surigao? Paano hindi ka agad na monitor yan? No, sir. Yung Socorro, yung municipality of Socorro, sir, island municipality yan, sir. Ayun. Island municipality. Yung sitio Kapihan, within the island, same island din yan, Socorro municipality, located doon sa isang barangay. Medyo mountainous yan ng konti. Medyo naman ganun kaliwan, mga more or less mga 10 kilometers from the population of Socorro. Gaano kalawak yung lugar, attorney? Yes, sir, yung sitio Kapihan, ano yun, sir, parang grant ng DNR sa Socorro Bayanihan Services. Grant ng DNR yan, sir, around 350 Lawak, ano? something hectares. Hectares. Yes, sir. So, dapat i-cultivate nila yan. Meron bang nagtatanim talaga doon o nakatiwang lang yung lupa? Wala. Sa ngayon, sir, kasi nandun na yung mga bahay nila, meron din silang mga konting mga ginagawa doon ng mga farming na Ginawang kampo talaga. para sa kabuhayan nila. Pero we still reviewing, we're still trying to get some documents from the DNR. Kasi yung meron silang certain agreement with the DNR. So, in fact, ang DNR yata nag-conduct din ng investigation kasi yung grant ng kanilang fund dyan, yung sa area, sa Bayanihan Services, meron yang mga terms and conditions. So, I presume nga DNR mayroong ginagawang investigation kung meron bang violation. Kasi nangyari dyan na sila tumitira. So, I don't know if it is allowed in the agreement. So, yun yung tinitinan siguro. May baril ba talaga doon, sir? Private army at yung tinatawag nilang parang nagluluto ng shabu dyan sa loob ng community nila? Merong mga information pero hindi Confirm, di pa confirm. confirm ng natin or from Pero, the other. Panghuli na lamang, Attorney Hans, kayo ba'y naniniwala, are you confident na ito po'y si Senyor Aguila ay makukulong ho dito sa mga kaso na isinampahon ninyo? Yes, sir. Personally, I believe na matibay yung kaso, which is now, ang kaso, sir, kasi for your information,
nandito na sa DOJ. Ay, Meron salamat. nang naka-assign yata ng panel of prosecutors Opo. to conduct the preliminary investigation. So right after na mag-inhibit yung provincial prosecutor doon, malaman ng dito yung sa DOJ, Secretary SOJ, Secretary Remulla, Opo. nag-order siya na i-forward dito yung kaso sa DOJ. Alright. So on our parts, NBI, we believe na matibay yung kaso and hopefully ma-file sa court para mag-start na yung trial.